walking with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, kita naman ninyo, fresh overload pa rin ang Mama Sam ninyo. Diba? Ganyan talaga kapag maganda ka. Charot! So yon, so may mga nagtatanong kasi sa akin. Pero syempre bago akong tsumika ng bonggang-bongga, gusto ko muna nang batiin ang lahat ng mga nasa parting Amerika, mga kaibigan natin na laging tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Thank you so much. And then of course, sa mga kaibigan naman natin na nasa parting Middle East, nako, ang dami nating kaibigan dyan. Shout out sa inyong lahat. Sobrang salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa Mama Sam. At saka hindi lang yan, may mga friends din tayo sa mga parting Europa. Oo, ayun, yung mga nanonood sa atin dyan. Maraming salamat. At hindi lang yan, syempre, sa Asia, sa Pilipinas, na talaga naman, lagi silang nakatutok dito sa channel natin. And then, ayun na nga, dumadami na nga ang mga viewers at followers natin dito sa Sam Sam TV. Kaya maraming salamat sa suporta at pagmamahal ninyo. Ganon! At ito na nga, syempre, ang pag-uusapan natin ngayon, it's about win or manalo. Ayan na. Diyos ko, parang English and Tagalog, di ba? So, marami na tayong mga nakita sa galawan ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines, at hindi lang yan, talagang inabangan natin sila. So mamaya nga magaganap na ang kanilang preliminary competition, kung saan talaga ito talaga yung exciting moment ng competition, di ba? Kasi dito kasi may scoring to, at dito makikita kung sino nga ba sa mga kandidata ang talagang masasabi natin palaban. So hinihintay din natin yung closed door interview. Hindi ko alam kung kailan siya magaganap, pero ang alam ko sa preliminary competition din yun eh. But let's see, kasi may kasabay sila ngayon yung Mr. Pilipinas. Sa Mr. Pilipinas, syempre inaabangan natin kung ano ang magiging kahihinatnan ng laban ni Kurt. Di ba? Si Kurt Bondat. Dahil si Kurt Bondat, after niya ngang lumaban sa Mr. World, ay marami talaga nag-suggest na lumaban siya ng Mr. Supranational. So, ang tanong, makuha kaya ni Kurt Bondat ang Mr. Supranational? Ako naman parang feeling ko, oo. Kaya lang kasi yung katawan ni Kurt sobrang laki. Parang feeling ko baka pamanhan na to. Di ba? Kung hindi manhan, alam nyo sa totoo lang, isa sa mga feel ko na pwedeng maano ni Kurt ay yung Mr. International. Sa totoo lang, ayun talaga ang gusto ko sa mga isa sa mga gusto kong makuha ni Kurt Bondat, kasi syempre Inglesero, tapos guwapo. Eh kung titignan mo naman yung mga yung mga Mr. International na nanalo dito sa Thailand, diba? Si Kim panalo, charming ang beauty, and then si Mr. Samuel, di ba, ng Nigeria. Nakita naman ninyo, guwapo talaga niya sa personal, Diyos ko Lord. And then, ayun na nga. So, inaabangan ko kung ano magiging eksena ng mga kandidato dito. So, isa din sa mga tinitingnan natin, si Kenneth, no? Si Kenneth din eh. Kaya lang si Kenneth parang kubang ganun, no? Pag naglalakad, parang tupi yung katawan. Anyway, pero kung mukha ang pag-uusapan, talaga namang face value din si Kenneth. So, good luck. So, good luck sa kanila kung sino ang mag-uuwi ng corona ng Mr. Supranational, Mr. Supranational at saka Mr. International. Ganon. So, I'm so excited sa dalawang na yan. Sa dalawang, tawag dito, corona na yan. Kasi, ayun nga. So, bukas, malalaman na natin kung sino yung kinoronahan. Di ba? Mamayang gabi yan eh. Oo. So, yan. Good luck. Good luck kay Kurt. Good luck sa ating bagong Mr. International. At saka good luck din syempre sa Mr. Global. Kasi sa Mr. Global, pwedeng back-to-back yan. Ganon. Pero parang feeling ko si Kurt magsusupra national yan. Kasi nga yung kagwapuhan nga ni Kurt. Oo.
Alam nyo naman na talagang hindi rin nagpapakabog talaga ang face value na meron itong si Kurt Bondat. Yon, nakakaloka, tumbling ako. At ito ang sumunod. Ito na nga, sabing ganon, Mama Sam, tingin mo ba win or manalo to? So win si Winwin Marquez, si manalo si Atisa Manalo. Ay naku guys, so syempre mamaya looking forward tayo sa preliminary na magaganap nga dito sa Miss Universe Philippines. Alam naman natin ang laban ni Winwin ay very consistent from the beginning. Sa totoo lang, wala naman akong masabi. At anytime pwede siya ang manalo ng Miss Universe Philippines. Bakit hindi? Maganda si Winwin, may ibinubuga talaga yung laban niya, very consistent si Winwin. Kung papansinin mo, lahat ng eksena niya dito ay talaga namang plakado ang ipinakita ng isang Winwin Marquez. At wala akong masabi sa styling, everything, sa lahat ng aspeto. To be honest, isa sa mga nakikita ko talaga magla-last two standing si Winwin at saka si Atisa. Pero pwede din kasi mangyari dito, isang baguhan at saka isang veterana. Pwede din si Atisa at saka si Laguna. Sa totoo lang, ayun din, si Laguna din, medyo nakakatakot din talaga ang pambato ng Laguna. Aminin natin na iba din kasi talaga ang pinakita ni Eloisa. Kung si Winwin ay very consistent, ganun din si Eloisa. Actually, silang dalawa pwede din mag-last two standing. So, depende. So, silang tatlo talaga yung nakikita kong top 3. Si Winwin, si Eloisa, at saka si Atisa Manalo. So, pwedeng wala sa win or manalo. Pwedeng nandoon kay, kay Eloisa, di ba? So, yon. So, depende. Depende yan sa laro nila at depende sa nagugustuhan ng hurado. At lalo na, yung mga huradong uupo ay hindi biro, di ba? Si Atisa Manalo naman, so iba din yung laro ni Atisa Manalo, ganda-gandahan, Diyos-Diyosahan. Kaya parang feeling ko, ang lakas din ng laban ni Atisa. Kahit hindi natin nakikita yung talagang gusto nating makita sa isang Miss Universe Philippines. Pero kasi ang Atisa Manalo, kasi pagdating kasi sa mga ipinakita niya, consistent din naman. Medyo nag-downgrade lang, di ba? Parang hindi siya yung gigil na gigil kung papansinin mo. Pero tama lang naman kasi mas lumabas yung ganda-gandahan talaga ng isang Atisa Manalo. Hindi ko lang alam kung mamaya sa preliminary competition ay magle-level up nga ba ang performance na ipapakita ni Atisa Manalo. For sure, si Winwin ako, magle-level up yan. Parang feeling ko, kung gumagawa siyang kandal-kandala na gano'n, ay nako, parang piling ko, dodoblehin niya yung kandal-kandal na gano'n. Pero dapat yun yung maiwasan yung Winwin kasi pag ginawa niya yon ay nako, baka madigwak siya dyan sa kandal-kandal na yan. Kaya, ayun, sana hindi niya nagawin yon sa prelim mamaya kasi parang feeling ko, yung performance naman niya ay best naman talaga. And then, pagdating naman kay Eloisa, syempre mag-expect ka na magle-level up din ang pasabog ng Eloisa. Alam nyo naman yan, nako, hindi din biro yan at talagang ibinibigay din niya ang 100% na performance. So, tignan natin kung magugustuhan yung pagganong lakad niya. So, in fairness naman kay Eloisa, parang top model na ala Melanie Marquez ang datingan na tangkad-tangkadan, di ba? Diyos ko Lord, iba din ang eksena ng isang Eloisa. Ang lakas manadyak, ganon. And then, of course, Atisa Manalo, syempre, feeling ko naman ang laban naman ni Atisa Manalo yung kanyang Diyosahan. So ayokong mag-two-piece siya. Gusto ko one-piece kasi parang feeling ko mas nahe-emphasize yung kaseksihan ni Atisa kapag naka two-piece, naka one-piece siya more than do sa two-piece kasi hindi naman ganun kabongga yung katawan niya. Sa totoo lang, si Atisa Manalo, yung katawan niya parang maala, ano ba to? Si Catriona Gray na hindi ganun kabongga ang kaseksihan, hindi ba details ganon, pero alam nila kung paano ginagawa para maging sexy. So ang suggestion ko, wag mag two-piece, kailangan one piece lang para mas bongga ang dating. Ganon, di ba? And then mas prepared kung ladlad yung hair niya. Yung ladlad lang. Kasi pag yung ganon, nakikita mo talaga yung ganda-gandahan siya.
Pero pag sa evening gown, syempre sana ipusod niya para may something pa special. Ganon. So let's see mamaya sa laro ni Atisa Manalo kung ano nga ba ang magiging details ng kanyang laban dito sa Miss Universe Philippines. At ganoon din kay Winwin at saka kay Eloisa. Syempre we are excited sa magiging tatanghaling bagong Mr. Pilipinas Worldwide, di ba? And then excited din tayo mamaya sa pasabog ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines for 2025 preliminary competition. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So syempre please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Sana makonsistent pala ni Atisa yung keep smiling, yung fierce konti, and then diba? Pongga. So yun guys, thank you so much. So sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na kayo para lalo tayong dumami ng bonggang-bongga. So guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.